Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 4, 2025 Thursday. Patuloy na lumalapit ang low pressure system sa kalupaan ng bansa. Sa ibang weather agency katulad ng JMA ay itinuturing na itong tropical depression at posible niyang itaas ng pag-asa bilang isang bagyo anumang oras. Maraming pagbabago sa kilos at galaw nito at yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang low pressure area o LPA ay tinatayang nasa layong humigit kumulang 705 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Kasabay nito umiiral ang northeast monsoon o amihan na apektado ang northern at central Luzon. Ang kombinasyon ng paglapit ng LPA, ang amihan at ang umiiral na shear line sa silangan ang magdidikta ng mga kaulapan, ulan at hangin sa susunod na mga oras hanggang kinabukasan. Para sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang sanhi ay ang shear line. Ito ang linya kung saan nagtatagpo ang malamig na hangin ng amihan at ang mas mainit at mahalumigmig na hangin mula sa silangan. Ang ganitong banggaan ng hangin ay madalas magbunga ng tuloy-tuloy na ulap at mga buhos na pwedeng bumagsak bigla sa hapon at gabi. May posibilidad ng flash floods at landslide lalo na sa mga dalisdis at gilid ng bundok, kaya bantayan ang mga kalsadang malapit sa baybaying dagat at mga segment na madalas kapitan ng rockfall kapag nababasa ng matagal ang lupa. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon, magkakaroon ng mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Inaasahan ng maulap na langit na may mga pag-ulang maaaring maging katamtaman hanggang minsan ay mabigat, lalo na kapag may dagdag na moisture mula sa dagat. Ang amihan type na ulan ay hindi palaging may kasamang thunderstorm. Kadalasan ay pino at nagpapatuloy sa loob ng maraming oras. Kahit ganito ang karakter, mapanganib pa rin ang naiipong tubig sa mga sapa at ilog at maaari nitong palambutin ang lupa sa mga landslide prone na komunidad. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, magiging partly cloudy to cloudy skies na may kasamang mahihinang ambon o light rains dahil sa amihan. Hindi inaasahan ng malaking epekto sa pang-araw-araw na aktibidad, subalit maaaring dumulas ang kalsada kapag sumabay ang ambon at alikabok. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, sa labas ng mga nabanggit na lugar, sa shearline at amihan zones, asahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies na kalangitan na may mga panakanakang rain showers o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Tipikal ang pattern na maaliwala sa umaga, iinit sa tanghali at bubuo ng kaulapan sa hapon hanggang gabi. Kapag napansin ang mabilis na pag-itim ng ulap, isecure ang outdoor items at iwasang tumawid sa mga underpass na kilalang mabilis bahain. Tungkol naman sa hangin at lagay ng karagatan, sa Northern Luzon at sa silangang baybayin ng Central at Southern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin mula northeast, inaasahan ng katamtaman hanggang maalon na dagat na may taas ng alon mula 2.5 hanggang 4 meters. Sa ganitong kondisyon, mapanganib para sa maliliit na bangkang demotor at mga katulad na sasakyan ang pumalaot lalo na sa open sea. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula northeast hanggang northwest at ang dagat ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Kahit mas banayad ito, piliin pa rin ang oras na hindi rurok ang hangin at iwasan ang mga bukana ng ilog kung saan nagtatagpo ang agos at alon na kadalasang mas magaspang kesa sa open water forecast. Narito naman ang inilabas na heavy rainfall outlook ng Pag-asa na kailangan nating bantayan. Ngayong araw, inaasahang aabot between 50 hanggang 100 millimeters ang posibleng pag-ulan sa Northern Samar at Eastern Samar, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Ang ganitong totals kapag naipon sa loob ng isang araw, lalo na sa bulubundukin, ay sapat upang magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog at bigla ang pagragasa sa mga sapa. Bukas, inaasahan ng between 50 hanggang 100 millimeters sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran, Masbate, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor. At sa Sabado, 50 to 100 millimeters din ang posibleng maranasan na ulan sa Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Siquijor, and Cebu.
Tandaan na sa mas matataas at mabundok na lugar, madalas mas mataas sa forecast ang actual na ulan dahil sa orographic effect. Maaari ring lumala ang epekto sa ilang bayan dahil sa significant antecedent rainfall, ibig sabihin basa na ang lupa mula sa mga naunang buhos, kaya mas konting dagdag ulan na lang ang kailangan para magkaroon ng overflow o pagguho. Ngayon, meron tayong bagong tropical cyclone threat potential update galing sa Pag-asa para sa susunod na 2 linggo. Mula December 3 hanggang December 9, may tropical cyclone-like vortex o TCLV na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ipinapakita ng forecast na tatawid ito sa Dinagat, Visayas at Southern Luzon area na may mataas na posibilidad na umangat sa pagiging ganap na bagyo sa unang linggo ng period. Para naman sa December 10 hanggang December 16, ipinapakita ng mga modelo na lalabas ng PAR ang TCLV na ito at mataas pa rin ang chance ng pag-develop habang papalayo. Dahil dito, itinuturing na nakataas ang TC threat potential sa kabuuan ng forecast window. Kung sisilipin natin ang simulation ng LPA gamit ang pinagsamang forecast ng mga modelo, ang pangunahing galaw nito sa simula ay patimog kanluran habang humihigop ng init at halumigmig sa karagatan. Sa ilang international agencies tulad ng Japan Meteorological Agency, itinuturing na itong tropical depression. Kaya kapanipaniwala na anumang oras ay opisyal na ring maklasify bilang tropical depression sa local bulletins. Sa senaryo na ito, posible ang unang landfall sa Eastern Visayas kinabukasan ng umaga December 5 bago ito tumawid sa Kabisayaan. Inaasahan na mabagal ang pagtawid kaya mas mahaba ang exposure ng mga probinsyang dadaanan sa ulan. Tinatayaring aabot ito sa Northern Palawan bandang Tuesday, December 9 at may tsansang muling mag-intensify sa West Philippine Sea habang papalabas ng PAR. Depende sa init ng dagat at kung gaano kalakas ang amihan surge na sasalubong dito. Pagdating sa lakas, bago tumama sa kalupaan, hindi inaasahang kasing lakas ng ibang mga bagyo na nagdaan. Malamang ay mananatili muna sa tropical depression level sa oras ng landfall, bagaman bukas pa rin ang posibilidad na umangat sa tropical storm kung lalong umiinit ang dagat sa dadaanan at hihina ang wind shear sa maikling panahon. Gayunman, ang pangunahing risk ay mula sa ulan. Kung mabagal ang usad ng sentro, mas tatagal ang pagbuhos sa isang lugar at mas mataas ang chance ng pagbaha sa mababang barangay at pag-apaw ng mga ilog basin. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat maliitin ang mababang kategorya. Maraming pagkapinsala ang nagmumula sa tagal ng ulan, hindi lang sa lakas ng hangin. Kaugnay nito, makatutulong ang interaksyon ng paparating na sistema sa amihan at shear line upang pigilan ng biglaang pag-intensify habang nasa karagatan pa. Sa maraming model runs, makikita na ang amihan ay parang pader na humihiwa sa itaas na bahagi ng sirkulasyon, dahilan upang hindi maging masyadong organisado ang core habang nasa ibabaw ng lupa at malalapit na dagat. Sa kabilang banda, kapag nakalabas na ito sa West Philippine Sea at nakahanap ng mas mainit na tubig na may mas mahinang shear, may puwang na muling lumakas bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Mahalagang bantayan ang puntong ito para sa mga sasakyang pandagat at mga komunidad sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa. Sa kabuuan, ang panahon natin ay ganito, may LPA sa malayong silangan na unti-unting lumalapit at maaaring maging tropical depression anumang oras. May shear line na nagpapabigat ng ulan sa Bicol at Eastern Visayas at may amihan na nagdadala ng tuloy-tuloy na ulan sa Hilaga at nagpapagaspang ng dagat sa mga silangang baybayin ng Luzon. Habang nagtutulungan ng tatlong elementong ito, tumataas ang chance ng pagbaha at pagguho kahit wala pang typhoon strength na hangin. Maglaan ng dagdag na oras sa biyahe, i-monitor ang lokal na advisories lalo na kung kabilang ang inyong bayan sa heavy rainfall outlook ngayong araw at bukas. Manatili tayong nakatutok sa susunod na mga oras para sa pagtukoy kung kailan eksaktong aakyat sa tropical depression ng LPA at kung paano huhubugin ng amihan at shear line ang magiging track nito habang papasok, tatawid sa Kabisayaan at posibleng muling lalakas sa West Philippine Sea. Stay safe mga kababayan at manatiling nakatutok sa mga susunod na update dito sa ating channel. Mag-ingat po tayong lahat.